Sa training camp? Mr. Bolton, matagal nang umalis yung little goddess mo. Iniisip mo pa rin ba siya? Katatapos lang maglaro ni Florante ng basketball kasama ilan niyang kaibigan at basa pa ng pawis ang katawan niya. Nakaupo sa bench at umiinom ng tubig habang tinutukso ng mga kaibigan niya. Kinawayan niya ang mga ito. Lumayo kayo sa akin, huwag niyo kong asarin. May lumapit sa bench, umupo sa tabi niya. Kinuha ang water bottle sa paanan niya at binuksan ito. Lagi kang tulala mula nang umalis yung little goddess mo dito sa training camp. Hindi ka na rin nakikipaglaro ng maayos sa amin. Uminom siya at mahinang nagtanong, kasabay ba niyang umalis sa training camp ang kaluluwa mo? Bumuntong hininga si Florante. Umalis ang kaluluwa ka dyan. Nagsiseryoso lang ako para makauwi na ako. Hindi naniniwalang lalaki. Paano ka na magiging bully kapag umuwi ka? Babantayan ka ng magulang mo, hindi ba? Hindi ba't mas masaya ang buhay dito sa training camp? Masaya nga, tinignan siya ni Florante. Pero hanggang kailan to tatagal? Ayaw ko mapunta sa top management, kaya uuwi rin ako matapos ang ilang taon. Kaya sa halip na hintayin na matapos ang oras ko dito, uuwi na lang ako at magkakaroon ng masayang buhay. Sa training camp, pwede kong galingan para mapunta sa top management o kaya naman maghintay na matapos ang term ko para makauwi. Ilang taon na ako nandito, kahit na natulungan ako ditong makatakas sa strikto kong pamilya, kailangan ko pa rin talagang umuwi. Nang makitang tatayo na si Florante, nagtanong ang lalaki, "Saan ka pupunta?" "Babalik na ako sa dorm para maligo. Ang baho ko na." Sagot niya. Naglakad si Florante sa ground floor ng dormitory at nakita ang dalawang tao doon. Nakatalikod si Instructor Tuazo sa kanya. Habang nakatayo naman sa harap nito isa pang lalaki at nakalagay ang kamay sa balikat ni Instructor Tuazo na para bang may binubulong ito. Nakita ng lalaki sa Florante sa gilid at nang naging malamig ang mata niya. Binaba niya sombrero para takpan ang mukha niya. Tumalikod ito habang nakapamulsa at tumalis na. Napatras si Instructor Tuazo at hindi maayos ang tindig nito. Napansin ni Florante na may mali. Lumapit siya kay Instructor Tuazo at nakita niya itong nawala sa balanse. Bumagsak bigla si Instructor Tuazo kaya lumapit agad si Florante para suportahan ito. Instructor Tuazo, lumipat ang tingin ni Florante sa dagger na nakasaksak sa tiyan ni Instructor Tuazo at puno ng dugo ang kamay nito. Nagmaneho paalis ang lalaki sa training camp. Nang makita niyang tawag ni Rosita, nagsuot siya ng Bluetooth headset at sinagot ang tawag. "Miss Geronimo, pabalik ka na ba? At nagmamaneho ka ba ng 100 miles per hour? Kalmado niyang tanong. Nagulat ang lalaki. "Oo, paano mo nalaman, Miss Geronimo? Ang current speed niya ngayon ay 100 miles per hour. Matapos nito narinig niyang sinabi ni Rosita, "Alas, pasensya na. Alam kong loyal ka sa akin pero hindi ko kayang sumugal na hindi mo ko tinraidor. Kaya wag mo sana akong sisisihin." "Miss Geronimo, ano? Anong ibig mo sabihin?" Namuong pawis sa noon ni Alas at bigla siyang may narinig na tunog ng orasan. Naintindihan niya na kung bakit tinanong ni Rosita kung gaano kabilis ang takbo niya. May speed timer ang time explosive at gagana lang ang bomba kapag lumagpas siya sa speed limit. Ilang jeep pong nakaharang sa intersection ng mabatong kalsada. Malinaw na sa kanya na nahulog siya sa patibog ng iba. Parang nababaliw na tumawa si Alas. "Miss Geronimo, wala ka talagang awa." Bigla niyang tinapakan ng accelerator. Kung gano'n lang din naman, magsasama-sama tayo sa impyerno. Kinuha ng mga tao sa jeep ang walkie-talkie nila at nagsigawan. "Lumayo kayo sa sasakyan. Plano na tayong idamay. Alis!" Tumalo ng lahat palabas ng jeep at pumunta sa kakahuyan. Pagkabanggay sumabog na ang sasakyan. Kumalat ang apoy at gumalaw ang sahig. Nagulat ang mga taong nasa lupa. Nakatayo si Almaro sa tapat ng bintana habang naninigarilyo na tumunog ang cellphone niya. Tinatawagan siya ni Lucas. Sinagot ni Almaro ang tawag. "Yes, Mr. McBride, inatake na Alas si Instructor Tuazo sa training camp." Ayos lang si Instructor Tuazo dahil kay Mr. Bolton, pero nilagay ni Almaro ang abo na sigarilyo sa lata ng coke. Madilim ang mata niya nang magtanong, "Pero ano?" Nang sinubukan naming harangin si Alas sa junction, sumabog ang sasakyan niya, patay na si Alas. Nagulat si Almaro matapos marinig ang sinabi ni Lucas. Itinapon niyang upos ng sigarilyo sa lata.
na naglabas ng mahinang tunog sa hangin. Mariin siyang nagtanong, sumabog, may naglagay ba ng bomba sa sakyan niya? Oo, mukhang may gustong mawala siya, sagot ni Lucas. Tumawa si Almaro at walang sinabi. Base sa katotohanan, umabot na sa punto si Rosita kung saan pinatay niya ang sarili niyang tauhan. Paniguradong akala niya tinrider siya ni Alas. At isa pa, sigurado siyang papatay hindi naman talaga ni Rosita si Alas kahit na mapatay pa nito si Instructor Tuazo. May nangyari ba? Bumalik siya sa wisyo na marinig ang boses ni Isabela. Binaba ni Almaro ang tawag at lumingon para tignan si Isabela. Nakagigising lang. Ngumiti siya rito at sinabing, gising ka na pala? Oo, medyo kanina pa. Narinig niya lahat kaya nagtanong siya. Palpak na naman ba ang plano? Lumapit si Almaro sa kanya at umupo sa tabi nito. Hindi niya rin naman ililihim yun kay Isabela. Kaya sinabi niya, oo, patay na si Alas at na-injure si Instructor Tuazo. Binaba ni Isabela ang ulo niya. Mukhang mas walang puso talaga si Rosita kaysa sa inaakala natin. Hindi na sa kaya niyang pumatay, hindi lang niya hayaang mabuhay ang mga tauhan niya kapag naisip niyang tinrider siya ng mga ito. Pinulupot ni Almaro ang braso niya sa bewang ni Isabela at pinaupo niya ito sa hita niya. Patay na si Alas pero hindi ibig sabihin ito iligtas na siya. At isa pa, sapat ng mga hawak natin na ebidensya. Tumango si Isabela, ang lalaki sa Summer Pavilion, si Instructor Tuazo at si Mr. Bentacourt ang mga alas nila para pabagsakin si Rosita. Ngayon pinatay ni Rosita ang sarili niyang tauhan, tutulungan pa rin ba nila ito magtago? Pagdududa ni Isabela, dinala ni Almaro si Isabela sa Summer Pavilion. Ang sugat sa mukha ng lalaki naging langib na. Kahit na hindi pa rin siya mukhang maayos, mas payapa ng buhay niya nitong mga nakaraang araw. Nagtanong siya habang nakaupo sa couch. Kamusta ang kapatid ko? Na-injure ang kapatid mo? Sinubukan siyang patayin ni Alas. Nagulat ang lalaki at nagdilim ang mukha nito. Naglakad si Almaro sa tabi nito at umupo doon ng nakadikwatro. Patay na rin si Alas? Ano? Gulat ang lalaki. Mukhang hindi siya naniniwalang patay na si Alas. Kinuha ni Almaro ang pakete niya ng sigarilyo at inabutan siya ng isa. Pinatay siya ni Rosita. Nanginig ang kamay ng lalaki nang kunin niyang sigarilyo. Nawala ng liwanag ang mga mata niya at sinabing, ikaw, nalaman mo na bang lahat? Naisip na lalaki na alam na talaga ni na Almarong si Rosita ang mastermind. Sumingit si Isabel at marahang sinabi, hindi ganun kahirap malaman yun sa totoo lang. Ngayon ay alam mo nang muntik nang mapatay ni Alas ang kapatid mong si Instructor Tuazo at hindi rin nakatakas si Alas sa mga kamay ni Rosita. Habang nagsasalita siya, nakatingin siya sa lalaki. Kung hindi ka napunta sa mga kamay namin, paniguradong patay ka na ngayon. Walang sinabi ang lalaki. Tama si Isabela. Kung hindi siya nahuli ni na Almaro, patay na talaga siya ngayon. Matapos ang ilang sandali, nakapagdesisyon na siya at sinabing, sige, sasabihin ko ng lahat ng alam ko. Sinindihan ng lalaki ang sigarilyo at humithit dito. Sabi niya, bukod sa mga Bentacourt at kay Loriana, inutusan niya pa si Alas na pumatay ng isa pang tao. Ang alam ko lang ay staff member yun ng Black Gold Group. Napakalutang noon ni Almaro pero wala siyang sinabi. Nagulat si Isabela. Isang Black Gold staff member? Sino siya? Inangat na lalaking ulo para tumingin kay Isabela. Hindi ko alam. Hindi sinabi sa akin ni Alas ang pangalan. Wala siyang ibang ginawa kung hindi sumunod sa utos ni Miss Jeronimo. Kahit sino pang ipalipat sa kanya ni Miss Jeronimo, susunod siya at nung araw na yun ako ang kasama niya. Nagpadala ng text message si Almaro kay Sam. Matapos ang ilang sandali, may nahanap si Sam at nagreply kay Almaro. Binato ni Almaro ang phone niya sa lamesa at tinanong, eto ba yung babae? Tinignan ng lalaki ang phone at tumango. Kinuha ni Isabel ang phone at tinignan ng female staff member. Hindi ba't si Cathy yan na administrative department? Anong nagawa niya at pinapatay siya ni Rosita? Tumingin si Isabela kay Almaro tinanong, paano mo nalaman yun na siya yun? Ilang araw na siyang absent sa trabaho kaya hindi mahirap hanapin ang impormasyon niya. Sagot ni Almaro, hindi pumapasok si Kitty sa trabaho at wala itong nasabing rason. Walang alam ang mga kasamahan niya kung saan siya nagpunta at hindi rin siya makontak. Nasa desk pa ang mga gamit niya at sinabihan si Sam ng administrative department manager tungkol doon. Kaya naman naisip ni Almaro na baka siyang tinutukoy ng lalaki. Dagdag pa ng lalaki, pinatay siya ni Alas at akong umasikaso ng bangkay niya. Dinala kong bangkay niya sa labas ng bayan at nilibing ito sa gubat.
Marina na patikom ang mga labi ni Isabela. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, tinignan niya ang lalaki at tinanong, "Hindi ba kayo nag-aalala sa magiging karma ng mga ginagawa niyo?" Suminghalang lalaki. "Binigyan niya kami ng pera, nagtrabaho kami para sa kanya. Ganun ang ikot ng mundo. Nahihirapan na nga kaming mabuhay, kaya bakit pa namin iisipin ang karmang sinasabi mo?" Humithit ulit siya ng sigarilyo at nagpatuloy. "Inaamin kong pumatay ako ng mga tao at hindi ako mabuting tao. Baka nga isang araw, mamatay na lang ako sa kalsada. Pero hanggat hindi naapektuhan nun ng kapatid ko, wala akong pakialam kung makulong man ako o makatanggap ng death penalty." Napakuyom ang kamao ni Isabela. Hindi lubos na halang ang bituka ng lalaking nasa harapan niya. Kung naging mabait lang sa kanya ang mundo, hindi sana siya aabot sa ganito. Nakikita niyang mahalaga para sa lalaki ang kapatid niya. Sa huli, iba pa rin ang lukso ng dugo. Tinignan siya ni Almaro at tinanong, "Member ng training camp si Alas noon. Kung tamang pagkakaalala ko, kasama sa batch na sumali sa assessment para makasama sa headquarters." Napatigil ang lalaki ng ilang sandali bago tumango. "Oo, malakas si Alas. Hinahanga siya ng mga nakakatrabaho niya. Sobrang loyal niya kay Miss Jeronimo at pinapakilala niya kay Miss Jeronimo lahat ng taong pinagkakatiwalaan niya. Isa na ako doon. Sa totoo lang, hindi ko alam ang pagkatao ni Alas noong una. Ang alam ko lang ay galing siya sa makapangyarihang organisasyon at doon ko lang nalaman na nagtatrabaho siya sa mga McBride. At kung bakit naman niya sinusunod si Miss Jeronimo, siguro yung mahal niya?" Nalamig ng kalahati ng sigarilyo sa kamay ng lalaki. Nakikita naming lahat yun. Sobrang loyal ni Alas kay Miss Jeronimo at iba ang tingin niya kay Miss Jeronimo kumpara sa tingin niya sa ibang tao. Sa kasamang palad, parang kasangkapan lang ang trato niya sa kanya ni Rosita. Kung hindi paniguradong hindi siya papatayin ni Rosita. Ang lalaki hindi kailanman umalis sa tabi niya. Sa pananaw ni Rosita, ang mga taong yun ay mga kasangkapan lang na pwede niyang ligpitin kahit kailan. Dahan-dahang napuno ng neon lights mula sa mga lampasang kalsada. Diretso ang takbo ng sasakyan. Nakatingin si Isabela sa bintana at malalim ang iniisip. Maliksa sa realidad na may mainit na kamay ang humawak sa kamay niya. "Anong iniisip mo?" Pinabagal ni Almaro ang sasakyan niya. Hinawakan niyang kamay ni Isabela habang nakatingin pa rin sa kalsada. Tumawa si Isabela. "Wala, nakakatawa lang na matagal lang kasama ng lolo mo si Rosita, pero hindi niya kailanman pinaghinalaan si Rosita." Bahagyan na pakunot ang noon ni Almaro at sinabing, "Dahil lang yun sa nag-iisa siyang apo ni Mr. Jeronimo. Kahit may nagawa siyang mali, papatawarin siya ni lolo dahil sa mga Jeronimo." Biglang may naisip si Isabela kaya lumingon siya kay Almaro. Tumingin siya rito at tumawa. "Oo nga pala, magkakilala na kayo simula pagkabata, hindi ba? Ang sabi nila ay magkakasundo mga magkababata, kaya bakit ayaw mo sa kanya?" Pagkatapos ng lahat ng mga taong nasa mas magandang posisyon ang nakakakuha ng gusto nila, kung unang mas nagpursigi si Rosita at nagustuhan siya ni Almaro, sigurado si Isabelang wala siyang laban. Humigpit ang hawak ni Almaro sa kamay ni Isabela, dahilan para mapasinghap ito sa sakit. "Masakit, ano ba? Bawal ba magtanong?" Tumawa si Almaro. "Wala lang, hindi ko lang talaga siya gusto." Binawi ni Isabela ang kamay niya at humalokip-kip. Sa ibang babae, hindi ka ba nagkagusto sa iba?" Lumingon si Almaro at sinabing, "Hindi." Matapos nun, nagtanong siya, "Ikaw ba? Nagkagusto ka ba sa ibang lalaki bago ako?" Nag-isip si Isabela at nakangiting sumagot, "Oo, merong isa. Nagkakasya ko sa senior ko nung college pa ako." Nang mapansin niya nagdilim ang mukha ni Almaro, tumawa siya at dinagdag, "Maraming may gusto sa kanya, guwapo siya at matataas ang grado. Hindi lang naman ako at saka hindi niya ako kilala." "Gusto mo bang kilala ka niya?" sabi ni Almaro, punong-puno ng selos ang boses niya. Tumawa si Isabela at sumagot, "Hindi, meron na akong ikaw, ang pinakagwapo at successful na lalaki sa tabi ko. Kaya bakit ako mag-iisip ng ibang lalaki?" Nang matapos magsalita si Isabela, kinuha ni Almaro ang oportunidad na yon para ihinto ang sasakyan sa intersection para hintayin ng red light. Hinawakan niyang batok ni Isabela at hinalikan ang labing nito. Nagulat si Isabela at naginit ang mukha niya. Mahina niyang tinulak si Almaro at bumulong. "Ano ba, Almaro?" Tumaas ang kilay ni Almaro nang mapuno siya sa pananabik. Nang makarating sila sa Blue Bay Villa, sinandal siya ni Almaro sa pader at sinimulan siyang halikan nang makapasok na sila sa bahay.
Nilibot niyang mga daliri niya sa balikat nito habang hinahalikan si Isabela at nakapulupot ang mga braso nito sa leeg niya. Tinanggal niya ang hairband na nakatali sa buhok nito at hinayaang bumagsak ang mahaba nitong buhok. Malapit na mahubad ang damit ni Isabela na naging dahilan para mas maging kaakit-akit ito. Bago pa man sila mapunta sa susunod na gagawin, tumunog ang phone niya. Pinilit siya ni Isabela. Almaro, sagutin mo na muna. Nalamig ang tingin ni Almaro, halatang naiinis siya, bigla ang istorbo. Pero pinakawalan niya rin ang sandaling ito. Matapos niya pakawalan si Isabela, kinuha niyang phone niya at sinagot ang tawag. Ano yun? Maririnig ang boses ni Sam sa kabilang linya. Mr. McBride, patay na yung lalaki. Nang makarating si Isabela at Almaro sa police station, nakikipag-usap si Sam sa mga pulis sa labas ng punerarya. Nang makita ni Sam si Almaro, sabi niya, Mr. McBride, binaril siya sa labas ng Summer Pavilion. Maraming taon lang mga oras na yun at tumawag sila ng pulis. Nagbagong ekspresyon ni Isabela, bigla siyang may naisip at sinabing, kung ganun, si Instructor Tuazo, mukhang papatayin lahat ni Rosita ang ebidensya. Tumingin si Almaro kay Sam at naintindihan naman kagad nito ang dapat niyang gawin. Agad niyang kinuha ang phone niya, tinawagan si Lucas at sinabihan itong bantayan ng maigi si Instructor Tuazo. Nakipag-usap si Almaro sa mga pulis sa gilid. Naupo naman si Isabela sa bench at nag-isip. Hindi nagtagal, umalis na rin ang mga pulis. Lumapit si Almaro sa kanya at nilagay ang kamay niya sa balikat nito. Anong problema? Almaro, sa tingin ko, sinusundan tayo. Wala na siyang maisip na rason kung paano nalaman ni Rositang nasa Summer Pavilion yung lalaki. Bukod pa doon, hintay muna silang makaalis bago ito kumilos. Isa pa, malabong magagawa yun ni Rosita sa loob ng Summer Pavilion dahil binabantayan niya ng mga tauhan ni Almaro. Napatikam ang labi ni Almaro at walang sinabi. May naisip si Isabela at tinignan si Almaro. May pinadala ba siya sa para sundan ako? Kung wala, bakit siya nasa SS restaurant kasamang lolo mo nung araw na yon? At saka alam niya pang si Gonzalvo kikitain ko. Kung hindi alam ni Rosita ang si Gonzalvo ang kinita niya, bakit siya nito pinigilang umalis ng SS restaurant? Sinasadya niya bang matanggal ako doon para makasalubong siya ni Teofilo at Gonzalvo? Tila naisip ni Almaro mga sinasabi ni Isabela. Nakapangulong baba siya. Kung tauhan niya talaga yun, di sana inutusan niya na patayin ako. Posible kayang pinapabantayan niya lang ako? Tumayo si Almaro at tumingin sa paligid. Mukhang sinusamantala niya ang mga tao sa paligid niya. Pero wala namang ibang nakakaalam na pumunta ako ng SS restaurant bukod sa iyo at Kai. May naisip siyang tao at napasinghap siya. Ngumisi si Almaro. Mukhang oras na para turuan siya ng hindi lahat ng tao sa mundo'y mabuti. Kinabukasan, pinatawag ni Almaro si Charles sa administrative office. Kamot ulo itong pumasok sa opisina ni Almaro. Matapos tumingin kay Sam, nagtanong siya. Hinahanap niyo daw ako, Mr. McBride. Nung araw na sinabi ko sa yung sunduin si Bella sa SS restaurant, may iba ka pa bang sinabihan tungkol doon? Tanong ni Almaro habang tinitingnan ang mga dokumento sa kamay niya. Sinabihan ko si Rosita. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Chelsea. Kasama ko siya nang tumawag kayo, kaya sinabi ko sa kanya. Napahawak sa noo si Sam at nagngit-ngit ang mga ngipin. Tanga ka ba, Chelsea? Sinabi mo ba kay Rosita ang lahat? Hindi mo naman siguro sinabi sa kanya kung nasaan yung lalaki na huli natin, hindi ba? Hindi siya makapaniwala na walang muwang ang kapatid niya. Sinasamantala na siya ng ibang tao at hindi niya pa rin alam. Naguguluhan si Chelsea. Anong nangyari? Bakit hindi ko pwedeng sabihin kay Rosita ang tungkol doon? Mukha pa naman siyang nag-aalala sa bagay na yon. Napailing na lang ng ulo si Sam nang marinig ang sinabi ni Chelsea. Mukhang siya ang nagsabi kay Rosita ng tungkol doon. Binato ni Almaro mga dokumento sa lamesa niya. Malamig ang mga mata niyang sumigaw. Ikaw ng pinakatangang taong nakilala ko. Hindi mo ba alam na si Rosita ang mastermind ng lahat ng ito? Nagulat si Chelsea. Ano? Matapos nito, hindi makapaniwalang sinabi ni Chelsea. Sigurado ka ba dito, Mr. McBride? Napakabait at mahinhin ni Rosita. Paano siya naging mastermind? Bumuntong hininga si Sam. Nilapitan niya ito at sinabing, Chelsea, lahat ng ebidensya nakuha namin ay si Rosita ang tinuturo. Alam mo bang pinatay kagabi ang lalaking nahuli namin matapos mong sabihan si Rosita? Nag-iba ang reaksyon ni Chelsea. Kasalanan niya pala yun. Siya ang nagsabi ng lahat kay Rosita.
Mr. McBride, kuya, pasensya na. Pangako hindi na ako kagad magsasabi ng iba. Hindi. Parang iiyak na si Chelsea sa sobrang pagkakonsensya. Lalo na't malaki ang naging kasalanan niya. Malaki ang tiwala ni Chelsea kay Rosita, kaya sinabihan niya ito tungkol sa lalaki. Hindi niya inakalang siya ang nasa likod ng lahat. Tinignan siya ni Almaro at tinanong, anong mga sinabi mo sa kanya? Sinabi ko na huli natin yung lalaki sa ospital. Tinanong ako ni Rosita kung saan siya dinala. Akala ko'y wala siyang kinalaman dun, kaya sinabi ko sa kanyang nasa Summer Pavilion. Matapat na sagot ni Chelsea. Gusto niya talagang masampalin ang sarili niya sa mukha. Nakahinga ng maluwag si Sam dahil hindi sinabi ng kapatid niya lahat kay Rosita. Kung hindi, malalaman ni Rosita kung nasaan si Mr. Bentacourt at ang palabas na ginawa nila ni Almaro noong gabing yun. Matapos patayin si Alas, siguradong si Sam na pupunta si Rosita kay Teofilo para magreklamo. Bago pa makapagsalita si Sam, nagsalita si Almaro. Ngayong alam mo ng bigat ng sitwasyon, tumango si Chelsea. Bahagyang napangisi si Almaro habang malamig na sinabing, ngayong alam mo na may ipapagawa ko sa'yo. Kunin mo itong pagkakataon para makabawi ka sa pagkakamali mo. Nagliwanag ang mata ni Chelsea at masigla siyang sumagot. Huwag kang mag-alala, Mr. McBride, hindi kita bibiguin. Sa McBride Mansion, naglakad si Rosita papunta sa mesa dalang isang tasa ng kape at saka ito nilapag sa mesa. Nang mapansing malamig sa kanya, nitong mga nakaraan si Teofilo, alam niyang masamang loob nito sa kanya dahil sa muntik ng maaksidente si Almaro. Kinagat niyang labi niya at nagpapaawang sinabi, Lolo, alam ko na kung sino may gustong manakit kay Almaro. Si Alas. Nagulat si Teofilo, binaba niyang dyaryo at inangat ang ulo para tingnan si Rosita. Madilim ang mukha niya. Alas, ang lalaking pinadala ko sa'yo? Pamilyar si Teofilo kay Alas. Si Alas ang nagbibigay ng assessment sa mga gustong sumama sa night banquet. Kasama niya magtrabaho sa night banquet si Lucas. Sinabihan lang siya ni Teofilo na tulungan si Rosita. Umupo si Rosita sa tabi niya at nagpaliwanag. Oo, siya yun. Lolo, hindi ko talaga alam na gagawa ng ganun si Alas. Hindi mo alam? Binaba ni Teofilo ang dyaryo sa mesa. Tumatanggap lang siya ng utos mula sa'yo. Kung hindi mo siya inutusan, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na gawin yun? Alam ni Rosita na naghihinala pa rin si Teofilo sa kanya. Nagpuna siya ng luha at sinabing, Lolo, alam mo kung gaano ko kamahal si Almaro. Aminin ko sinubukan kong saktan si Isabela, pero hindi ko kayang saktan si Almaro. Walang sinabi si Teofilo. Mukhang pinag-iisipan niya ang mga sinabi ni Rosita. Lolo, ayaw naman talagang magtrabaho ni Alas sa akin. Hindi siya humihingi ng permiso sa akin kapag may gagawin siya. At isa pa, meron siyang gusto sa akin at... Tinignan siya ni Teofilo at tinanong. At ano? Kinagat ni Rosita ang labi niya at sinabing, pinilit niya ako magkaroon ng relasyon, pero tumanggi ako. Sinabi ko sa kanya na si Almaro lang ang mahal ko. Sa tingin ko yun ang dahilan kung bakit niya sinubukang saktan si Almaro. Pasensya na, Lolo. Kasalanan ko itong lahat. Bumuntong hininga si Teofilo. Kung ayon nga ang mga nangyari, mukhang sinubukang saktan ni Alas si Almaro dahil sa selos. Biglang inangat ni Rosita ang sleeve at pinakita kay Teofilo ang sugat niya sa kamay. Nang pinuntahan ko siya para harapin, sinubukan niya akong isama sa kanya. Gumamit ako ng kutsilyo para iligtas ang sarili ko pero bigla niyang nakuha ang kutsilyo sa akin at nasugatan ako bago ako nakatakas. Punong-puno ng galit ang mukha ni Teofilo. Ang kapal ng mukha niya, tarantado siya. Makikita ang tagumpay sa mga mata ni Rosita nang makita niyang naawa sa kanya si Teofilo at naniniwala ito sa mga sinasabi niya. Patay na si Alas at wala na magpapatunay na mali siya. Kahit naimbestigahan nila ito, wala silang makukuha. Kailangan niya lang ipasa ang lahat ng sisi kay Alas ngayon at hindi na siya paghihinalaan ni Teofilo. Biglang may pumasok sa loob si Chelsea. Hinihingal ito tinuro si Rosita at galit na sumigaw. Rosita, paano mo nagagawang magsinungaling sa akin? Natigilan siya at hindi makakurap sa masamang kutob na nararamdaman niya. Buiset, bakit bigla siyang pupunta dito? Nang makita ni Teofilo si Chelsea na walang galang na sumisigaw kay Rosita, napakunot siya at sumigaw. Nakalimutan mo na ba lahat ng tamang pag-uugaling natutunan mo sa training camp? Takot ni Chelsea kay Teofilo, pero hindi na siya pwedeng umatras. Takot si Chelsea kay Teofilo, pero hindi na siya pwedeng umatras. Hindi niyo po ako masisisi, Elder Master McBride. Nagsinungaling si Rosita sa akin.
Tumayo si Rosita at lumapit sa kanya habang nakangiti. Hinawakan niyang kamay ni Chelsea at sinabing, "Chelsea, sa labas na tayo mag-usap. Kailangan magpahangin ni Lolo." Nilayo ni Chelsea ang kamay niya. "Huwag mo kong hawakan." "Sinungaling ka. Sagutin mo ang tanong ko. Sinamantala mo ba ako? Tinanong mo ako kung nasaan yung nahuling sila, Mr. McBride. Sinabi ko sa iyo kung nasaan at namatay siya kagabi. Kagagawan mo yun, hindi ba?" Wala nang pakialam si Chelsea sa nararamdaman ni Rosita. Nagbagong ekspresyon ni Rosita at agad niyang sinabi, "Chelsea, anong sinasabi mo? May nagsabi ba sa'yo? Wala akong alam. Nagpapanggap ka pa rin. Umamin na ang totoong yun na ikaw may kagagawa na lahat bago siya namatay. Pinapatay mo rin si Loriana at ang magulang niya." Nagdilim ang ekspresyon ni Teofilo sa mga sinabi ni Chelsea at tumingin kay Rosita. Nanlamig ang mukha ni Rosita at naging seryoso. "Chelsea, alam mo bang sinisiraan mo ko sa mga sinasabi mo? Walang kinalaman sa akin si Loriana at ang mga magulang niya. Kung paninira yun para sa'yo. Ganoon, hindi paninira ang katotohanan muntik nang maaksidente si Mr. McBride ng gabing yon. Tama ba ako?" Nalilisik ang tingin ni Chelsea sa kanya tinanong. "Inutusan mo si Alas na gawin yun, hindi ba? Tauhan mo si Alas?" Marina napakuyom ng kamay si Rosita. "Oo, kagawan niya ni Alas. Kasasabi ko lang kay Lolong ginawa ni Alas nang hindi ko nalalaman. Wala nga akong alam tungkol doon." Nang makitang hindi naniniwala sa kanya si Chelsea, hinawakan niya ito sa balikat. "Chelsea, magkasama tayo sa training camp noon. Alam mo naman kung paano kita tinrato. Alam mo dapat kung anong nararamdaman ko kay Almaro. Kaya bakit ko siya sasaktan?" Nagulat si Chelsea na inamin ni Rosita na si Alas ang gumawa nun. Pero hindi niya inakalang isisisi niya lahat ng yun kay Alas. Tinulak si Chelsea ang kamay ni Rosita at sinabing, "Patay na si Alas kaya sinisi mo sa kanya lahat ngayon." "Ano?" Nagulat si Teofilo. "Patay na si Alas?" Lumingon si Rosita kay Teofilo. "Lolo, wala talaga akong alam dito. Paano namatay si Alas? Buhay pa siya noong nakaraang araw." Suminghal si Chelsea. "Huwag ka na magpanggap." Pumunta si Alas sa training camp para patayin si Instructor Toazo pero biglang sumabog ang sasakyan niya habang tumatakas. "Kaya ipaliwanag mo sa akin, bakit biglang sasabog ang sasakyan? Dahil ba sa time bomb?" "Wala rin yung kinalaman sa akin." Marina pagkatanggin ni Rosita. "Chelsea, paano mo ko nagagawang siraan ng ganito nang walang ebidensya? Dapat man lang may ebidensya ka o magdadala ng witness. Bukod pa doon, sino nagutos sa'yo magsabi ng mga ganito?" Nagpapanggap ni Inosente si Rosita na parabang pinaparatangan lang siya at ayaw niyang umamin na kagagawa niya mga insidenteng yon. Bago pa magsalita si Chelsea may nagsalita sa labas ng pinto. "Ang ebidensya at witness na hinahanap ni ako." Pumasok si Nicolo na may gintong tukod at nakasunod sa kanya si Lucas. Napatayo si Teofilo sa kinaupuan niya dahil sa gulat. Agad na namutla si Rosita. "Paano si Uncle McBride?" Kalmadong tumingin si Nicolo kay Teofilo. "Dad, kung masyado ka na matanda para makitang bagay na ito ng pantay hindi mapansing niloloko ka, hindi ko kayang hayaan na lang yun bilang anak mo." Lumapit si Nicolo sa couch, umupo doon at malamig na tumingin kay Rosita. "Lumaki ka sa poder ng mga McBride at hindi ko kailanman minaltrato. Pero hindi ko inakalang magiging ganun ka kawalang awa para magbalak ng masama sa anak at mga apo ko." Lumapit si Rosita at kinakabahang nagpaliwanag. "Sir, hindi ko. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin." Tinaas ni Nicolong kamay niya para pahintuin si Rosita at inutusan si Lucas na buksan ng laptop. "Panoorin muna natin ito." Binuksan ni Lucas ang laptop at makikita sa screen ng confession ng lalaking ng araw na yon. Sino pa bang Miss Jeronimo tinutukoy ng lalaki? Bukod kay Rosita, Jeronimo? Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Teofilo nang makita niyang video. Makikitang bugso ng galit niya sa mga mata. Umiling si Rosita habang bakas sa kanyang mga mata ang pagkakataranta. "Hindi, si Alas ang gumawa ng lahat ng ito. Gusto niya akong pabagsakan at isisilahat sa akin. Wala akong alam sa lahat ng ito." Kinuha ni Nicolo ang teacup, uminom doon at tumawa. "Hindi mo alam?" Binaba niya ang teacup at mahinahong sinabi. "Dahil sa pareho ng patay sina Alas at yung isang lalaki, wala na sila dito para patunayan ng kagagawan mo talaga yun lahat, hindi ba?" Nanginig si Rosita. "Papasukin mo na yung lalaki," sabi ni Nicolo kay Lucas. "Yung lalaki? Sino yun?"
Saglit na napatigil sa paghinga si Rosita at namutla ang pisngi niya. Ilang sandali, dinala ni Lucas si Instructor Tuazo na mahina pa rin dahil sa injury. Nang makita si Instructor Tuazo, nagpanik si Rosita. Buhay pa siya. Hindi siya napatay ni Alas. Tumingin si Nicolo kay Instructor Tuazo. Sabihin mo sa amin lahat, hindi sana talikuran ni Rosita noong una, pero wala na siyang pakialam kung malaman niyang patay ng kapatid niya. Mr. McBride Sr., Elder Master McBride, si Miss Jeronimo po talagang mastermind ng lahat. Nang mamatay si Loriana, ginamit ni Miss Jeronimo ang buhay ng kapatid ko para pilitin akong tulungin siya. Doon ko nalaman na si Miss Jeronimo ang nagutos kay Alas na maglagay ng pit viper para saktan si Miss Taylor. Ikaw, puro ka kasinungalingan. Ayaw pa rin umamin ni Rosita. Hindi siya pinansin ni Instructor Tuazo. Alam mo kung magsisinungaling ako o hindi. Sinasabi mo ba sa akin na hindi mamamatay ang kapatid ko dahil gusto mo siyang patahimikin? Pinadala mo si Alas para patayin ako at sinabi niya sa akin lahat ng araw na yon, lahat ng may alam. Nakagagawan mo yung mamamatay. Malamig siyang suminghal matapos sabihin yon. Matagal na sana akong patay kung hindi lang ako nakita ni Mr. Bolton ng araw na yon. Naging malamig at dismayadong ekspresyon ni Teofilo na nakatingin kay Rosita. Umiling si Rosita. Hindi ako yun. Ginawa yun ni Alas. Wala akong alam sa mga bagay na yun. Sigurado hindi mo pa ito alam. May pinadala sa akin na recording ng kapatid ko bago siya mahuli ni Mr. McBride. Sinabihan niya ako na ibigay itong recording kay Mr. McBride kapag hindi mo tinupad ang mga sinasabi mo at gustuhin mo nang akong patayin. Malamig na sabi ni Instructor Tuazo. Kinuha niyang recorder at binigay ito kay Teofilo. Kinuha ni Teofilo ang recorder kay Instructor Tuazo at pinakinggan ang nilalaman nito. Pag-uusap yun ni Rosita at ang kapatid ni Instructor Tuazo. Alas, Miss Jeronimo, huwag mong idamay ang kapatid ko. Ayaw ko masali siya dito. Kung gusto mo talagang mailigtas ang kapatid mo, sabihan mo siyang makipagtulungan sa akin. Kung hindi, huwag mo kong sisisihin sa pagpatay sa kanya. Matagal ka na nagtatrabaho at hindi mo pa rin alam kung paano trumabahong maayos? Hindi ako nagpapalaki ng basura, kaya huwag mo akong bigyan ng walang kabuluhan. O may gagawin ako sa kapatid ko. Naintindihan ko, Miss Jeronimo. Anong gusto mong gawin ko? Dahil maswerteng malanding yun at hindi siya manamatay sa pit viper, mukhang si Lorian ang tatapusin natin at ipasa sa malanding yun ng lahat ng sisi. Napatahimik ang lahat matapos mapakinggan ang recording. Namumutla si Rosita at nanginginig ang buong katawan niya. Nirecord talaga niya na siraulong yun ang usapan namin. Nang makita madilim na mukha ni Teofilo, lumapit si Rosita. Lalong hindi po ganoon, malakas na sampalang narinig sa buong kwarto. Nanigas si Rosita at nang makita niya ang galit na mukha ni Teofilo, napalitan ng sakit sa pisngi niya ang kanyang gulat. Hindi makapaniwala si Teofilo at nainis dahil niloko siya ni Rosita. Binigo mo ko, Rosita. Grandpa, pasensya na. Lumuhod siya sa harap ni Teofilo. Humawak sa trousers nito at mapait na umiyak. Nagawa ko lang yun kasi nabulag ako sa galit. Mahal na mahal ko si Almaro kaya galit at nainggit ako kay Isabela. Gusto ko lang siyang parusahan para iwanan siya ni Almaro. Ano ang gagawin ni Teofilo ngayong alam na niya ang tunay na kulay ni Rosita? Eto na ba ang katapusan ni Rosita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.